Since guidance is recommended, ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Narito naman po ating balitang halian. At ngayon po magbubukas kayo muna sa Kakampi Live. Kasi po nahack po ang ating Kakampi online. Okay, lisensya at iba pang pagmay-ari ng baril ng motoristang nanampal at nagkasa ng baril laban sa isang siklista, tuluyan ng kinumpiska ng PNP. Ilang individual na sampulan na gun ban at campaign against loose firearms ng PNP. Mga barko ng China na nanatiling may pinakamalaking bilang sa mga foreign vessels na nasa West Philippine Sea ayon sa AFP Chief Browner. 13 nailigtas sa lumubog na fishing vessels sa Batangas, posibleng oil spill, binabantayan. Surprise inspection sa mga rice warehouse tuloy-tuloy na isasagawa ayon kay Speaker Romualdez. Sa kabuuan ng ating balita, tuluyan ng pinapanagot ng Philippine National Police ang motoristang si Wilfredo Gonzales na nanampal at nagkasa ng baril laban sa isang siklista sa Quezon City. Ito ay matapos na tuluyan ng i-revoke ng Civil Security Group ang license to own and possess firearms at permit to carry firearms outside residence ni Gonzales nang dahil sa pagkakasangkot nito sa naturang insidente. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Redrico Maranan, dahil dito ay hindi na kailanman maaari may-ari pa ng baril ang naturang retiradong pulis. Kaugnay nito ay tuluyan na rin kinumpiska ng PNP Firearms and Explosive Office na pinangunahan naman ni direktor nito si Police Brigadier General Kenneth Lucas ng 3 .45 caliber na baril ni Gonzales na hiwalay pa ang 9mm na baril na isinorender niya sa Quezon City Police District kasabay ng kanyang pagsuko sa pulisya. Init ng ulo. Kung maalala po natin, sinabi ni QCPD Director Brigadier General Nicolas Torre, deterred na naharap sa kasong administratibo si Gonzales sa kadahilanan noong August 8 na panangyari ang naturang insidente kung saan nag-aayos at nagkaroon na rin ng kasunduan ang dalawang sangkot dito. Bagay na itinanggi munang ibinahagi ni Gonzales ang nilalaman sa ngayon. Ngunit paglilinaw ni Torres sa kabila nito, mananatili pa rin bukas ang kanilang tanggapan sa anumang reklamong naisisampa ng sinuman labang kay Gonzales. Basta't ito ay mayroong karampatang ebidensya at kayang manindigan hanggang sa korte. Yun ang problema natin. Inulat naman ng National Capital Region Police Office na may individual na nasampula ng kanilang implementasyon ng gun ban at campaign against loose firearms sa bansa. Sa ginanap na pulong ng balitaan ngayong araw, sinabi ni NCRPO Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates, 6 na buwang pinaghandaan ng kanilang hanay ang gaganaping barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating na October 2023. Isa nila, ang major activity nila ay ang Certificate of Candidacy Filing na nagsisilbing hudyat na rin ang pagsisimula ng election period sa bansa. Kasabay ng pagbubukas ng paghahain ng COC ng mga tatakbong kandidato sa naturang halalan. Ngayong araw ay pagsisimula na rin ang implementasyon ng election gun ban sa iba't ibang panig ng bansa. Magiging epektibo hanggang pagsapit mismo
ng araw ng eleksyon, October 30, 2023. Ayon kay Brigadier General Nartates, sa ngayon ay mayroon ng 5 individual ang nasampulan ng ipinatutupad na election gun ban at campaign against loose firearms ng PNP mula pa sa mga COMELEC checkpoints at iba't ibang mga police operation na ikinasa ng kapulisan. Bukod naman sa statement ay kinumpirma din ni PNP PIO Chief Brigadier General Redrico Marana na may isang individual na nahuling lumabag sa election gun ban. Ngayon ay kinilalang si Mercuades Quieta na isang bodyguard. Sa ilang pang mga balita, binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nananatiling ang bansang China ang mayroong pinakamaraming sasakyan pandagat sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag ay isiniwalat ni General Browner na batay sa kanilang pinakahuling monitoring ay aabot sa mahigit 400 na mga foreign vessels ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang na rin dito ang research vessel, fishing vessel, Coast Guard at navies ng iba't ibang mga bansa na naglalayag sa naturang lugar. Ayon pa kay General, mayorya na ang mga ito ay pawang mga Chinese vessel na kung saan tinatayang aabot sa 85% ng naturang bilang ang katumbas nito. Kung maalala natin ang sinabi ng United States Maritime Security Expert na mayroong kabuuang 21 Chinese Maritime Militia ship ang namataan kamakailan lang patungo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa ilang pang mga balita nitong weekend lamang kinumpirma ni General Browner na binuntutan ng Chinese vessel ang barko ng Pilipinas na BRP Laguna habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa naturang pinag-aagawang lugar sa bahagi ng Kalayaan Group of Island na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ngayon, maayos na naman ang kalagayan ng nailigtas na 13 tripulanting matapos lumubog ang fishing vessel ng Anita DJ II sa layong 7 nautical miles mula sa baybaying Bagong Silang, Calatagan, Batangas. Alas 6:45, 6:45 ng umaga, nakatanggap ang Coast Guard Station Batangas mensahe o nakatanggap sila ng mensahe mula sa Agutaya Police na nagsasad na umano'y lumubog na sasakyang dagat sa loob ng jurisdiksyon ng Batangas. Maliban dito, nakatanggap din ng Coast Guard ng information mula sa isang ina ng mga tripulante na ang distress boat ay lumubog sa nabanggit na lugar. Ang karagdagang ulat ay naisuwalat na ang distress boat na may gross tonnage ng 448.83 tonelada at net tonnage na 273.59 tonelada ay pag-aari ng Irma Fishing na umalis ng Nabotas Port patungo sa Palawan Fishing Ground. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Station Batangas sa Irma Fishing Company at inatasan silang magbigay ng tugboat para sa towing operation ng subject vessel. Gayon din nakipag-ugnayan sa Harbor Star Towage Company at humiling ng tulong kung saan ang motor tug Great Lark ng company ay tumuloy sa nasabing lokasyon upang magsagawa ng posibleng towing operation. Okay, bigas naman ang ating pag-usapan. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na magtutuloy-tuloy ang pagsasagawa ng surprise inspection sa mga warehouse ng bigas
upang mahanap ang iniipit na supply ng bigas na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo. O, yan, di ba? Sinabi ni Speaker Romualdez na nakakatuwang ng kamera o makakatuwang ang kamera o ang kamera. Makakatuwang daw ang kamera, ang Bureau of Custom o BOC sa pamumuno ni Commissioner Bienvenido Bien E. Rubio sa pagpapaikot at pagsasagawa ng inspeksyon sa mga naturang warehouses. Kung babalikan natin noong August 24, magkatuwang nasuyurin o sinuyod ng ilang kongresista at opisyal ng BOC ang mga malalaking warehouse sa Bulacan, kung saan nakaimbak ang mahigit 200,000 sako ng bigas. Sa pamamagitan ng Letter of Authority o LOA o LOA, ay isinara ng mga tauhan ng BOC ang warehouse ng Great Harvest Rice Mill sa San Pedro at FS Rice Mill at pinagsusumiti ng mga kaukulang dokumento upang patunayan na hindi smuggled ang mga ito at nabayaran ng kaukulang buwis. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Nakuha natin naman ang ating ulat panahon ng DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Goring at sa isa pang sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe. Patuloy pa rin ngang napanatili ni Bagyong Goring ang lakas nito habang binabaybay pa rin ng karagatan, silangan ng Northern Luzon at huli itong namataan sa layong 220 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan or ngayong araw ay magdudulot pa rin ito ng mga pagulan maging ng mga malalakas na hangin dito yan sa area ng Northern Luzon. Samantala, patuloy din itong pinapaigting or ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Goring, ay patuloy nga itong kikilos generally northwestward or west-northwestward patungo dito sa may Luzon Strait. Ngayong araw yan hanggang bukas ng gabi or by Thursday morning. At nakikita nga natin na sakop pa rin ng mga malalakas na hangin itong eastern portion ng Northern Luzon kung saan kapag nga mas lumapit pa itong si Bagyong Goring dito na sa area ng extreme Northern Luzon is posible ding magtaas tayo ng wind signal number 4 dito yan sa Batanes, Babuyan Islands area. And between tomorrow morning and afternoon ay lalapit na nga ito dito sa may vicinity ng Batanes kung saan posible din itong maglandfall dito nga sa area ng Batanes. At nakikita naman din natin na posible or tomorrow evening or Thursday morning ay lalabas na ito ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan, dahil nga mas papalapit na itong si Bagyong Goring muli dito sa may area ng extreme Northern Luzon, ay meron tayong nakataas na wind signal number 3 sa northeastern portion niya ng Babuyan Islands. Samantala, wind signal number 2 naman sa Batanes, rest of Babuyan Islands, maging sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. At wind signal number 1 naman sa northern and eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, maging sa northern portion ng Ilocos Norte, kung saan yung mga areas na nabanggit natin ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan at makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan.
Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Goring ngayong araw, meron pa rin tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan dito yan sa Batanes at Babuyan Islands, maging sa area din ng Ilocos Norte, Abra at Apayao, kung saan pag-iingat nga po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman makakaranas pa din ang Batanes at Babuyan Islands ng mga malalakas na pag-ulan, maging ang Ilocos Norte, Cagayan, ang Apayao, Abra at ang northern portion ng Ilocos Sur. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Goring mainly dito sa may area or sa ilang areas ng Northern Luzon. Samantala, bukod dun sa mga areas na nabanggit natin kanina under wind signal, makakaranas naman ng bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng enhanced habagat. Ngayong araw, itong area ng Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, maging ang area ng Southern Luzon, Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, kung saan maging bukas at sa Huwebes ay patuloy pa rin makakaranas ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ng enhanced habagat. At sa kasalukuyan, dahil pa rin kay Bagyong Goring at sa enhanced southwest monsoon o habagat, ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa northern at eastern seaboards ng northern Luzon, maging sa western at eastern seaboards ng central Luzon, sa seaboards ng southern Luzon at Visayas, maging sa northern seaboard ng Mindanao, kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa isa pang bagyo na minomonitor natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe, huli itong namataan sa layong 1,885 kilometers east of northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, generally, ito ay kikilos pa northwestward dito sa area ng Philippine Sea until Friday at posible nga po itong pumasok sa loob ng PAR by Wednesday afternoon or bukas po yan ng hapon o gabi, kung saan dito nga sa ating forecast track, nakikita natin na mananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And also kapag pumasok na din ito sa loob ng PAR, ay papangalanan po natin itong Hana. At muli, nakikita nga natin wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa or hindi ito magkakaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy din ito or i-enhance din ito yung southwest monsoon o habagat. Kaya na-expect natin throughout this week ay patuloy nga tayong merong enhanced habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, masungit na panahon pa rin yung mararanasan or meron pa rin tayong mga pag-ulan na may mga kasamang malalakas na hangin. Dito yan sa area ng Batanes, Cagayan, Isabela, maging sa Ilocos Norte at sa Apayao. Dulot nga po yan ni Typhoon Goring. Samantala, yung malaking bahagi or nalalabing bahagi din po ng Luzon ay makakaranas din ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan, lalong-lalo na itong western section ng Luzon, partikular na yan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging yung bahagi ng Northern Palawan, dulot naman po yan ng habagat. At yung nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila ngayong araw, ay magiging maulap din po yung ating kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa bahagi ng Western Visayas ay meron din tayong mararanasan ng mga pag-ulan. At dito rin po sa nalalabing bahagi pa ng Visayas
At sa Zamboanga Peninsula ay meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po yan ng habagat. So muli, pag-iingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ngayong araw ay meron lamang tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan. Dulot yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Okay. Ayan po ang ating Sincerity. Makain ako ha. Sincerity Restaurant, Cafe and Restaurant. Matatagpuan dito sa iba't ibang bahagi sa Quezon City at sa Kamaynilaan. Ayan. Ang Sincerity sa may bandang Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa number 238 Banawi Street, Banawi Center, Barangay Manresa, Quezon City. Meron din tayo sa Lucky Chinatown Mall ng Binondo. Meron din sila sa may P. Guevara Street, corner Harbor Street, Little Baguio, San Juan. Ang Robinson's Magnolia at SM Magnolia. At 1957, ay 56 pala. Ako pala yun. 1956 po nang itinayo ng pamilya Uy ang kanilang Sincerity Restaurant. Ayan. At syempre mga kakampi, kung gusto nyo pong uminom ng tubig, eto tayo. Meron tayong tubig. Yan. Absolute Pure Distilled Drinking Water. Ayan. Di ba? May pang-pamilya na, may pang-personal pa. Okay, next natin. Ang ating flag carrier, ang ating Philippine Airlines. Kung gusto nyong safe ang inyong travel, abaya tayo po ay mag-Philippine Airlines. At para sa ating trabaho patrol, ating tunghayan ang ating mga trabaho sa araw na ito. Ayan ang ating trabaho, 100 pa. August 29, 30, 31 po ang face-to-face interview dito sa atin sa papuntang Taiwan. Yan ang kailangan nila, 100 factory workers. Company nito ay Orient Semiconductor Electronics. So, kapag po kayo nag-apply, scan lang ninyo ang kanilang QR code to apply. So, anong mga standard qualification? College graduate or new college graduate of Electrical, Electronic, Computer Engineering, related STEM course is an edge. With electronic or semiconductor factory work experience is an advantage. To apply, just scan their QR code. Next. Ayan, 5 importanteng dokumento for nurse applicant. Must have the following documents readily available during application: Certificate of Employment, PRC ID, passport, college diploma, Saudi Council ID for ex-Saudi. Okay, para naman sa pinaka number 1, IPAMS, for the world largest airline and duty-free shop based in Qatar. Chef de Party, Comis 1 and Comis 2. So,
SOSEP. Ayan, mga chef po kailangan. August 30-31 po ang kanila, Wednesday and Thursday. They will also accept walk-in applicants from 8 to 3 p.m. only. Ano nga qualification? Male and female, minimum o maximum ba yan? Maximum o age is 47 years old for chef de parse. And so chef, 40 years old for commis 1 and 2. High school graduate or ALS certified NC2 certificate in cookery culinary arts. 2+ years o 2 mahigit taon ang experience from fine dining restaurant, 5-star hotel, luxury cruise ship, and fine clinic team catering event. Presentable with good grooming and pleasing personality. Proficiency, dapat proficient siya sa English. Ayan. Okay, IPAMS po. Ayan. Tandaan natin, ang binabanggit natin dito ay wala pong mga sinasabi ko nga, wala pong mga placement fee. Wala po kayong babayaran kahit anong singkong duling. Okay po? Ayan ang ating kaperahan. Magkano ba ang palit dolyares ngayon sa peso? Ayan. Ang US dollar natin ay pumapalo at pumapatak sa 56.59. Ang euro ay 61.33 pesos. Ayan. Ang Australian dollar po ay nasa 36. British pound is nasa 71.4881. Ang Australian dollar is nasa 36.50 centavos. Canadian dollar is 41 pesos and 64 centavos. Singapore, abay, tumaas pa siya kay Canadian. Ang palit ng Singaporean dollar ngayon ay nasa 41 pesos and 83 centavos. Ang Swiss franc ay 64 pesos and 10 centavos. Ang Malaysian ringgit 12 pesos and 17 centavos. Ang Japanese yen ay 0.3866. So, yan po ang kabuuan ng ating balitang tanghalian sa araw na ito. Okay, ang ating libro, usapin ng human trafficking. Isang libro po na pwede yung mabili sa labas. Yan. Successful Prosecution of Human Trafficking Cases. A Critical Analysis by Prosecutor Jesse Melendez Bautista. Ayan. So, okay. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, ay handa siyang gawin ng lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi.
walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Okay, balik tayo sa ating programa. At maraming pong salamat sa ating lahat. Sandali po niya, kakampi live muna po tayo dahil nahack na ang ating kakampi online. May kakampi live muna po tayo sa araw na ito. Muli po ang itong inyong good Penny Codemus. Nagpapaalam po sa inyo dito sa ating balitang halian. Abangan po natin ang ating programa dito. Marami po kayo matututunan sa ating programa. Kakampi live muna po tayo.